Pero syempre alamin naman natin ngayon mga boss kung ano bang magiging lagay ng panahon, lalo pat ngayon deadline na nga po ng pag-file ng income tax return. Alamin natin yan with Amor Larosa live sa Pag-asa DOST. Good morning, Amor. Sa inyo, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga po makakasama natin si Mr. June Galang na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Galang. Magandang umaga, Amor, at magandang umaga din po sa mga nanonood sa Panahon TV. Mr. Galang, sa mga oras sa ito, kamusta po ba ang update na natin dito po sa lagay ng low pressure area na hanggang sa ngayon po ay nananatili pa rin dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at paano po ba nito maapektuhan ang lagay ng ating panahon para po sa araw na ito at bukod po sa Holy Tuesday ito na marami po sa ating mga kababayan ang pupunta sa simbahan ay marami din po tayong mga kababayan ang pupunta po sa BIR offices para po mag-file ng kanilang ITR. Huling namataan po ito, nasa layong 60 km dito sa Iwan sa may Eastern Samar. At dahil dito sa sama ng panahon na ito, yung buong Visayas po makakaranas ng katamtaman hanggang sa kuminsan malakas na pag-ulan. At paalala po, yung tuloy-tuloy na pag-ulan, maaari po yung magdulot ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang dito po sa may Bicol Region, Mimaropa, Northern Mindanao at Davao Region, makakaranas naman po yan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Samantalang dito po sa atin sa Metro Manila at kasama ng natitirang bahagi ng ating bansa, patuloy po tayong makakaranas ng maaliwalas at maalinsangang panahon. Okay, so again po mga kababayan, concentrated po yung ating mga pag-ulan, lalong-lalo na po dyan sa may Visayas at Mindanao area. At syempre po dito naman sa atin sa Metro Manila ay inaasahan naman po natin ang pagkakaroon ng generally fair weather para po yan sa araw na ito. Pero syempre maghanda pa rin po kayo ng payong kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At Mr. Galang, eto naman dahil nga po alam na po natin kung saan sa mga areas makakaranas ng maulang panahon sa araw na ito. Ngayon naman po para po maging gabay naman doon sa mga kababayan natin na bumabiyahe by sea. So ligtas po ba ang pamamalao at paglalag ngayon sa ating mga karagatan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Yung po mga kababayan natin dito sa may Mindanao na apektado sa area, although wala po tayong nakataas na gale warning, pinapayuhan po natin na mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Samantalang yung ibang parte naman po, ibang karagatan ng ating Pilipinas, banayad hanggang sa katamtaman lamang po ang magiging situation ng karagatan dyan. Okay, so ibig sabihin lamang po nito ay sa mga baybayin po na malapit po dito sa mga affected areas, niyan po nga low pressure area na binabantayan po natin na hindi pa rin po pinahintulutan o advisable, hindi po advisable ito nga pamamalaot, lalong-lalo na po doon sa mga mangingisda o yung meron po mga maliit na sakyang pandagat dahil inaasahan po natin ang pagkakaroon ng maalong karagatan na mapanganib po para sa inyong kaligtasan. At Mr. Galang, eto naman dahil nga po tayo ay patuloy pa rin po sa pagbabantay sa low pressure area na nasa pa rin po ng 4 hanggang sa ngayon. Paano po ba ito kay Kilo? So ano-ano mga areas po ba yung dadaanan nito sa mga susunod pa mga oras at araw? Ito po ba ay dadaan o mahahagip po ba ng epekto nito ito nga Metro Manila? Ito pong nasabing low pressure at naasahan maglalandfall dito sa may Eastern Visayas ngayong araw na ito, kundi po ito ma-dissipate, maaaring daanan niya, maapektuhan itong Masbate, Mindoro at maaari po tayong makaranas ng paulan dito sa Metro Manila pagdating po ng araw ng Huwebes. Okay, so klaruhin lamang po natin mga kababayan, sa oras po na maglandfall o tumama po sa kalupaan ng Eastern Visayas, itong binabantayan po nating low pressure area at hindi po yan malusaw o mag-dissipate, ay maaari po yan dumaan sa may bahagi po ng Masbate at dumaan po yan sa may Mindoro area. At kapag po nandun na yun, posible po na mahagip po tayo ng mga kaulapan nito, maaari pong sa Huwebes ay maranasan po natin ng maulang panahon. Kaya patuloy po nating babantayan kung ano nga ba ang mga pagbabago dito sa mga susunod pa mga araw. At Mr. Galing, eto na mapuntahan po natin ang usapin dito po sa dami ng ulan na dala-dala po ng low pressure area. Bagamat ito po isa na lamang low pressure area, ay ito po nagdudulot pa rin ng maulang panahon katulad po kahapon naranasan po ng ating mga kababayan lalong-lalo na po sa Visayas and Mindanao area ang maulang panahon. So ngayon po, saan po ba natin naitala itong ating highest rainfall amount? Karamihan po ng mga naitala natin na maximum rainfall ay dito sa may Eastern Visayas, itong Borongan, Katarman, Giwan, Katbalogan, yan po yung Visayas. Kaya nakaranas po yan ng moderate to occasionally heavy na paulan. Samantalang yung iba pong parte, itong Bicol Region, itong Sorsogon, Legazpi, at itong Virac, light to moderate kasama na po dito sa may Lumbia, sa may Mindanao.
So ayan, nakita naman po natin yung mga datos ng pag-asa tungkol po dito sa naitalang dami ng pag-ulan na naidulot po ng low pressure area kahapon sa ating mga kababayan. At ang pinakamataas po dito ay dyan po naranasan sa Borongan, Eastern Samar. At nakapagtala po tayo ng 112 millimeters of rain. At Mr. Galang, eto naman po, puntahan naman po natin itong update sa cloud clusters o grupo po ng mga kaulapan sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. So bukod po dito, sa kasalukuyan pong LPA sa loob ng ating paraya, minomonitor rin po natin ito. So sa kasalukuyan, ano na po ba ang lokasyon nito? Ito po ba ay patuloy na lumalakas at may chance pa rin po ba na ito ay makaapekto dito sa ating PAR? Sa ngayon, ito pong cloud cluster na nandito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, lubha pa pong napakalayo para makaapekto sa atin. Mga 4 or 5 days, hindi pa rin po makakaapekto ito sa atin. Pero patuloy po itong minomonitor ng pag-asa sakaling po magkaroon ng development. Ayan, magandang balita naman yan para sa ating lahat na within 4 to 5 days ay hindi naman po natin inaasahang makakaapekto dito sa ating bansa. Itong cloud cluster sa binabantayan po natin, sa labas pa po yan at masyado pa pong malayo dito po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. And maraming salamat po Mr. June Galang sa bihang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po bang mga paalala para po sa ating mga manonood? Paalala po sa mga kababayan natin apektado nitong sinasabing low pressure area, dito po sa mga kababayan natin sa Visayas na mag-ingat po sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. Samantalang yung mga babiyahe dyan, at mag-ingat po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Natunghayan nga po natin si Mr. June Galang na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weather darling na si Aubrey Nera. Mamaya po yan sa GMB Balita. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning at balik sa inyo dyan sa BIR, Dayan. Maraming salamat, Amor La Rosa.